Hindi pa man tayo tuluyang nakakabawi mula sa mga agresibong aksyon ng China sa ating karagatan, heto't panibagong banta na naman ang dumating. Ang pagpasok ng isang Russian submarine sa ating exclusive economic zone. Ayon sa ulat, isang Kilo-class submarine mula Russia ang namataan sa 80 nautical miles mula Occidental Mindoro noong November 28. Kahit na nagdeklara ang naturang submarine na naghihintay lamang ito ng mas magandang klima bago tumungo sa Vladivostok, nanatili pa rin itong nakakabahala. Hindi maikakaila na ang presensya ng mga dayuhang sasakyang pandigma sa ating teritoryo ay isang seryosong isyu. Ang mga Kilo-class submarines ng Russia ay kilalang tahimik at mahirap ma-detect, kaya't ang kanilang presensya ay nagdadala ng mga tanong ukol sa kanilang tunay na intensyon. Bagamat sinasabing nagbigay ito ng impormasyon ukol sa pagkakakilanlan at layunin nito, hindi natin maaalis ang pangamba dahil maaaring may mga bagay na hindi isinasa publiko. Ang sitwasyong ito ay muling nagpapakita ng kahinaan ng ating depensa bilang isang bansa. Tulad ng China, ang Russia ay isa ring makapangyarihang bansa na may malawak na kapasidad sa digmaan. Ang kanilang presensya sa West Philippine Sea ay tila patikim ng isang mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga bansang ito, na parehong may kasaysayan ng paghamon sa pandaigdigang kapayapaan. Dagdag pa rito, hindi natin may kakaila ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa isyu ng karagatan. Bagamat nanalo tayo sa 2016 arbitral ruling na nagpapatunay sa ating karapatan sa West Philippine Sea, patuloy pa rin itong binabaliwala ng Beijing. Ngayon, heto na naman ang Russia, isang malapit na kaalyado ng China na tila sumasabay sa pagpapakita ng kanilang presensya sa rehiyon. Bagamat agad namang inaksyonan ng Philippine Navy ang sitwasyon, malinaw na hindi sapat ang mga ganitong hakbang upang harapin ang mas malalaking hamon. Tama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsasabing nakakabahalang ganitong mga insidente. Ngunit sapat na ba ang pagkondena? Sa gitna ng mga isyong ito, tila abala ang ilang leader natin sa kani-kanilang personal na interes. Kulang ang ating mga hakbang sa pagpapalakas ng depensa habang ang mga makapangyarihang bansa ay patuloy na nagtatangka sa ating soberanya. Kung patuloy tayong magpapabaya, ano ang kahihinatnan ng ating teritoryo? Ang sitwasyong ito ay isang paalaala sa atin bilang mga Pilipino na dapat tayong maging mapagmatsyag at aktibo sa pagtatanggol sa ating karapatan. Hindi lamang ito laban ng gobyerno kundi ng buong sambayanan. Kailangang ipakita natin sa mundo na handa tayong tumindig laban sa mga ganitong uri ng pananakop gaano man kalaki ang ating makakalaban. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isyu ng kasalukuyan kundi isang hamon para sa kinabukasan. Kung nais natin ng mas maliwanag na bukas para sa susunod na henerasyon, panahon na upang pag-isipan natin kung paano natin mas mapapangalagaan ang ating teritoryo at soberanya.